Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. So, I am grateful and honored to be in front of you today. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon and I thank God for the life of your bishop, our bishop, Kits Berenguel. Amen. Of Jesus, the brightness of His glory. Amen. Hallelujah. So, isa pong karangalan na tumayo po sa harapan at ihayag ang salita ng Diyos. Amen? It is our honor and privilege to serve the Lord. Amen? Hallelujah! So palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. So nagpapasalamat din po ako sa inyo, mga pastors, leaders, members of this church. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin ng aking ate Pastora Abe. Amen? Hallelujah! Glory to God. So before we start, and read and learn the Word of God, allow me to pray. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I thank you. We thank you for this day, O God. Lord, may you continue to move upon this place, O God. May you continue to touch every heart, O God, online and on-site, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang gumalaw sa puso at buhay ng bawat isa, O God. At ako na yung gagamitin, Panginoon, ay itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw ang siyang maitaas, O God. Lord, I acknowledge, O God, that apart from you, Lord, I can do nothing, O God. We can do nothing, O Jesus. And Lord, may you bless your word, O God. At Lord, hallelujah, dalangin ko, O Diyos, nga grema, tagiti puso itong galmay sa kanyami, O God. Itisa sa tatanga malem, O God. Thank you, Father God. To you all the glory and the honor in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So today, expect God will do great to each and every one of us. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Sabi po niya sa kanyang salita, Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which we do not know." Amen? Ang ganda po ng awit, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na-bless po ba tayo sa praise and worship? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay talagang nakakilala po sa Panginoon dahil po sa mga awitin. Doon po ako na-touch talaga. Na kapag talagang inaawitan mo ang Panginoon, matatouch ang puso mo. So expect the unexpected, mga kapatid. Mga bata, mga adult, mga young people, expect the unexpected. Amen? Hallelujah! Miracles will happen today. Naniniwala po ba tayo? Amen! Hallelujah! Healing will take place. Praise the Lord! Deliverance is your portion, mga kapatid. Amen. Elevation is coming to you. Amen. Hallelujah. Breakthrough is coming at lalong-lalo na po, darkness stop and comes the light. Amen. Hallelujah. So believe and receive it. And you will receive in the name of Jesus. So allow me to introduce myself bago po tayo pumunta sa salita ng Panginoon. So ako po si Sister Rowena Galdones Collado. Tubong Kandon po ang aking tatay, pero lumaki po akong Tagudin. Amen? Hallelujah, dahil meron po silang bahay doon. And ang aking nanay po ay taga-Vigan. Pero I came from the broken family. Yung alam mo yon, marami kayong magkakapatid, nag-iisa po akong babae. So nung time na yan, hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Nandun yung emptiness. So nagpapatotoo lang po ako sa aking buhay, mga kapatid, kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. So nandun yung emptiness, may kulang. Kasi hindi ko po naramdaman ang pagmamahal ng isang ina at isang ama. Lumaki po ako sa aking lolo at lola. So maraming question. Every time I share my story, naiiyak po ako kasi naaalala ko yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Amen? So kapag broken family, talagang empty ka. May hinahanap ka. May mga sama ng loob. But when I know Jesus, nung nakilala ko po ang Panginoon, siya po ang pumuno. Amen? Yung kulang, siya po yung pumuno. Amen? The emptiness na nararamdaman ko noon, ngayon buong-buo na po ako ngayon. Amen? Because of Jesus! Thank you, Lord. Kaya sa mga kabataan, honor your father and mother. Mapalad po kayo kung meron pa kayong mga magulang. And of course, honor the Lord. Amen! Yun po yung importante, mga kapatid.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah to Jesus. So doon sa madilim na part ng buhay ko noon, mga kapatid, naging maliwanag na. Praise the Lord! So punta po tayo sa realidad. Di po ba in reality, nasa kadiliman ng iba? Nasa part tayo ng kadiliman. Minsan, dilim ng kahirapan. Di po ba? Dilim ng sakit karamdaman. Dilim ng pighati, yung marami kang sama ng loob, yung parang nakakulong ka, na kahit gusto mo na umalis kung nasaan ka ngayon, hindi mo magawa. Pabalik-balik. Amen? Dilim ng takot, ng worries. Amen? Marami tayong mga inaalala, mga lalahanin sa buhay. Minsan nakakulong tayo sa kadiliman ng mga takot natin sa ating mga buhay. Amen? So minsan marami nagtatanong, kailan ako? Kailan ko marireach ang liwanag? Amen? Kailan ako magiging malaya sa kadiliman? Amen? Hallelujah! So sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami pong nakakulong. In the darkness of sin. Amen? Hallelujah! Maraming napapariwara, mga kapatid. Amen, na maraming napapalayo sa Diyos. Amen, hallelujah, maraming mga gumagawa ng hindi maganda. Amen, so nananalo ang kadiliman sa kanilang mga buhay. Di po ba kapag madilim, wala kang makita? Kapag brown out, napakainit. Di po ba magrereklamo tayo, ang init-init. Painit ng painit yung ating temperature ngayon. Hindi natin alam, hindi po ba? Minsan pumunta po ako sa palengke, sabi nung isang nasa katabi ko, para na daw nasa impyerno. Wala pa yan pag nasa impyerno na. Kaya dapat, kapatid, makakilala tayo sa Panginoon. Dapat sumunod tayo sa Panginoon para hindi natin maranasan ang kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen. Hallelujah. So today is the day that we will rejoice. Amen? Kanina nagre-rejoice na po tayo, ang saya-saya. Amen? Very anointed ang ating worship leader. And of course, the backup and the instrumentalist. Amen? So we will rejoice and be glad because God is reminding us that He gives life. Amen? Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang ilaw. Amen? Amen! Hallelujah! So kung ikaw ay nanlulupaypay, ikaw ay parang nasa part ng kadiliman, parang ikaw ay wala ng pag-asa, wala ng kabuhay-buhay sa paglilingkod sa Panginoon, parang, hallelujah, yung parang mas nangingibabaw yung worldly na mga ginagawa. Today, God is reminding you and me, amen, that we continue to serve God with all our heart, our soul, and our mind. Amen. So we thank God kasi nagising po tayo ngayong umaga. Nandito tayo nagpupuri. May kakilala po ako, very healthy, 50 years old, kabo-birthday lang po. Natulog. Hindi na po nagising. Kaya it is our opportunity na narito. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon para ayusin ang ating buhay. Para i-align ang ating puso at espiritu sa ating Panginoon. Amen? So makakadako na po tayo sa ating word ng Lord ngayong umaga. Title po is, In Him was life, and the life was the light of man. Kagaya po ng binasa po ng ating reader kanina sa John 1, verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa pasimula pa lamang po, naroon na ang salita. Ang salita ay sino po? Amen! Ang Panginoon! Amen! Hallelujah! At kasama ng Diyos ang salita. Amen? Kaya when we listen to the Word of God, we always acknowledge the presence of God. Amen? Hallelujah! So hindi po ako ang inyong nakikita ngayon, kundi ang Panginoon. Ako lamang po ay instrumento ng Diyos para ihayag ang kanyang salita ngayong umaga na ito. So He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made.
In him was life, and the life was the light of man. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Amen. Hallelujah. So ang ilaw ng sanglibutan ay ang Panginoong Jesus. In John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So naging tao ang salita. Kaya nagkaroon po tayo ng tagapagligtas. Amen. Ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. In John 1:9, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating sa mundo. Ipinanganak ang tunay na ilaw. Hindi po religion, hindi po sekta, kundi ang ilaw na siyang tagapagligtas. Amen? The source of life and light is our Lord Jesus. Amen? So kayong halaman po, mga kapatid, plants live in the light. Di po ba? Yung halaman nabubuhay po sa liwanag. And our soul, yung ating kaluluwa, ay nabubuhay sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. So alam niyo po ba kung bakit walang shadow yung apoy, mga kapatid? Scientifically, ang shadow ay nabubuo lang kapag may solid object na humaharang sa liwanag. Pero ang apoy ay hindi solid. Ito ay gawa sa mainit na gas na naglalabas mismo ng liwanag. Kaya hindi siya nakakaharang ng liwanag dahil siya mismo ang source ng liwanag. Amen? So tayo naman po, mga kapatid, at sino po ang source natin? Para tayo ay nag-iilaw. Amen? Na kahit may problema ka, kahit napakabigat ng dala-dala mo, kahit may sakit karamdaman ka, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon at ang ilaw ay makikita sa'yo. Ikaw ay nagliliwanag. Amen! Hallelujah! Ganon pong nagagawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nasa puso mo ang Diyos, parang wala kang problema. Sasabihin na lang sa'yo, bakit sis? Brad, parang wala kang problema pero hindi nila alam sang katerba yung problema mo pero sinurrender mo na sa Panginoon. Amen! Because the battle is not ours. It's for the Lord. Amen! Hallelujah! So ganyan din po si Lord sa buhay natin. Kapag naliwanagan ka ng presensya niya, wala nang anino. Anino ng ano? Ng takot. Amen. Minsan tayo natatakot. Minsan tayo nahihiya. Amen. Nahihiyang manalangin. Nahihiyang pumunta sa church. Nahihiyang mag-share ng word ni Lord. Pero mawawala na. Wala na yung guilt. Amen. Wala na yung duda. Wala na yung mga kasalanan, pagkakamali na ginagawa natin noon. Because we are new. Amen. In the presence of God. Kaya kung nasaan po ang apoy, wala nang anino. Kung nasaan ang Diyos, wala nang dilim. Amen! Hallelujah! Glory to God! So, very good example po dito ay si Paul, ang buhay ni Pablo. Balikan po natin ang buhay ni Pablo. So, si Pablo po, nung bago siya nakakilala sa Panginoon, ang kanyang pangalan ay si Saul. Amen! Ang buhay ni Pablo ay istorya ng pagtubos ni Jesucristo at patotoo na walang sino man ang hindi maaabot ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Walang sino man. Lahat tayo walang pinipili. Ang Diyos, amen, kahit gaano pa karami ang pagkakamali mo, kahit gaano pa karami ang pagkukulang mo, mahal ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! So balikan natin ang kanyang madilim na pagkatao bago siya tinawag na apostol ng biyaya ng Diyos. Sa Filipos 3 verse 5-6, sa ulo ang unang pangalan ni Pablo, ipinanganak siya sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, sa isang probinsya na dakong timog silangan ng kasalukuyang Tarsus sa bansang Turkey. Isa siyang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at tunay na Hebreo. Amen? So to make the long story short, nag-aral si Saulo at naging abogado. Amen? At naging isa siya sa 71 na mga miyembro ng Sanhedrin
ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo na namumuno sa buhay at reliyon ng mga Hudyo. So sa Gawa po, in Gawa 8:3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinalanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ito si Saulo, isang reliyosong terorista. Si Saulo ay isang mamamatay tao, mga kapatid. Ang mga Kristiyano, ang mga nananampalataya sa Panginoon ay kanyang pinapatay. Ganyan po si Saulo nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Kaya sinabi po sa salita ng Diyos kanina na walang sino man ang hindi maaabot ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Kahit mamamatay tao, kahit rapist, or anuman ang ginawa niya, kahit nag-corrupt, amen, kahit nagnakaw, mahal pa rin siya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In Acts 9, mababasa po natin dito kung paano na-encounter ni Saulo ang ating Panginoon through a light in verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Mula ng sandaling iyon, lubos na nagbago ang buhay ni Saulo. Nabulag siya ng nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Amen? So habang siya po ay naglalakbay, merong napaka-liwanag na ilaw at ang Panginoon ay kinausap siya ng Panginoon. At sa ilaw na yon, siya po ay physical na nabulag. Amen? In 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. Amen? Pero inutusan ng Panginoon ang lingkod niyang si Ananias para ipag-pray over si Saulo at siya'y nakakita. At siya'y nakakilala sa Panginoon. At ang sabi po sa Biblia, agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Namangha at nagtaka ang mga nakarinig sa kanya dahil kilala siya ng mga tao. Amen? Ganun po ang nagagawang transformation ng Diyos sa buhay mo. Yung napaka-imposible na mangyayari, pwedeng posible. Amen? Isang mamamatay tao, pero siya'y nakakilala sa Panginoon. Amen? At siya'y naghayag ng salita ng Diyos. Amen? Napaka-best example po si Paul. Amen? Kaya kung ating pong babalikan kung ano po tayo noon, napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? So physical and spiritual ay talagang nagkaroon ng kadiliman ang buhay ni Paul. Bakit po physical? Dahil nabulag siya. Di po ba? Kapag wala kang makita, napakadilim. Hindi mo makita yung dadaanan mo. Hindi mo makita yung mukha ng kausap mo. Amen? Hindi mo makita yung pagkain mo. Spiritual, naging nasa kadiliman din po siya. Bakit po? Kasi nung siya'y mamamatay tao pa, madilim na part ng kanyang buhay yon. Amen? Hallelujah! Pero nung siya ay nakakilala sa Panginoon, may kaliwanagan. Physically, nakakita siyang muli. And spiritually, nakita niya ang liwanag. Tinanggap niya ang liwanag, ang ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen! Hallelujah! So bibigyan ko lamang po ng acronym meaning, yung salitang life. Living in faith every day. Amen? Dapat araw-araw po tayong mamuhay ng may pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid. May sakit karamdaman ka ba? Walang imposible sa Panginoon. Kahit sabihin ng doktor na hindi ka nagagaling, God is greater because God is my healer. Declare and decree and you will be healed. Amen! Ikaw ba ay nawawalan, nagkukulang, may problema ka ba? Walang imposible sa Diyos. Call the name of Jesus and He will save you, help you. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So yung light naman po, acronym meaning of light. L, listen. Listen to God's word daily. Dapat araw-araw po tayo makinig or magbasa ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi po sa Romans 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Ang ating pananampalataya po ay magiging malalim kapag tayo po ay nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Kagaya po ng isang halaman, hindi po siya mabubuhay pag walang light. Hindi po siya mabubuhay pag hindi mo diniligan. Ano po yung pandilig natin? Ang tubig. Amen? Minsan bibigyan pa natin ng fertilizer, ng foliar para mamunga, magmamulaklak. Amen? So ang ating pananampalataya po, kahit isang drum ng tubig ang inumin natin mga kapatid, hindi po niya mapapalago. Amen? Ang magpapalago lamang po ng ating pananampalataya ay ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag nasa online ka, mga fake news, amen? Yung nag-aaway-away, ano yung makukuha mo? Negativity. Kaya minsan pag nag-isip ka, negative. Amen? Always be positive. Always listen to the Word of God. Amen. Hallelujah. So I imitate Christ in love and humility. Grabe po yung pagmamahal ng ating Panginoon. At yung pagpapakumbaba. John 3:16. Very basic po na ating napapakinggan at nababasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ganun na lamang po yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Binigay niya ang kanyang buhay. Nagpakumbaba siya. Amen? Hindi niya inalintana ang kanyang pagka-Diyos para sa ating lahat. Amen? So wag nating sayangin mga kapatid ang pagsasakripisyo ng buhay ng ating Panginoon. Amen? In Matthew 16 verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Hallelujah! Minsan napakahirap sumunod sa Panginoon. Di po ba? Kapag talagang hindi mo naranasan yung pagmamahal ng Diyos, kapag talagang mas nangingibabaw pa yung kamunduhan sa ating mga puso. Sabi ng Diyos, deny yourself. Amen? Deny natin, hindi na tayo, kundi ang Diyos ang makita. Minsan ang hirap magpakumbaba kapag may kagalit ka, di po ba? Ang hirap magpakumbaba kapag may mga nangyari na hindi natin inaasahan. Pero anong sabi ng Diyos? Deny yourself. Yes, Lord, I follow you. Take up your cross, sabi ng Panginoon. Ano yung mga dala-dala natin? Minsan, ang pagsunod sa Panginoon, hindi lamang po puro blessing. Akala ng iba, kapag nakakilala ka na sa Panginoon, wala ka ng problema. Akala ng iba, kapag nakakilala ka sa Panginoon, wala ka ng mga challenges, testing. Pero alam nyo po ba, sasabihin ko po sa inyo, kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, mas marami pa. Pero God is with us. Amen! Kasama natin ang Panginoon na siyang nagbigay ng buhay mo at buhay ko. Bakit tayo matatakot, mga kapatid? Amen? Fight the good fight of faith. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. So kahit gaano kahirap, mga kapatid, let us imitate Christ. Gayahin po natin. Kahit hindi man natin magaya talaga kung anong ginawa ng Panginoon, let us humble ourselves. Always. Deny ourselves. In following Jesus, may repentance po. Yung pagsisisi. Amen? Merong forgiveness. Pagpapatawad. Amen? Ako po, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, medyo suplada din po ako noon. Amen? Ang hirap pong pag may kaaway ka. Di po ba? Pero ngayon, be humble. Oh, praise the Lord. Para si Lord lang ang may taas. Amen? Kahit na hindi mo dapat kausapin, kailangan mong kausapin. Kasi hindi na po tayo, kundi ang Diyos ang makita sa ating buhay. Amen? Hallelujah. May humility. Amen? May commitment. Amen? Lalo na po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Anumang trials ang dumating, always commit yourself unto the Lord. Always commit your heart unto the Lord. Amen? May faithfulness. Kailangan faithful din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May love
May joy. Amen. May joy tayo na pumunta sa mga gawain. May joy tayo na makinig ng salita ng Diyos. And may peace. Ito po yung hindi mo mabibili. Yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Huwag tayong mainggit kung yung mga unbeliever, bakit ang dami nilang pera, ang lalaki ng bahay, may mga sasakyan. Amen. Huwag po tayong mainggit. Kasi ang meron tayo ang Panginoon, tayo na pong pinakamayaman sa lahat. Amen? At ang kapayapaan na ibinibigay niya sa atin, hindi po yan mababayaran. Amen? May care, may self-control, may gentleness, patience, kindness, and goodness. The 9 fruits of the Holy Spirit. And third letter, grow. G, grow. Lumaki. Dapat mag-grow tayo sa Panginoon. Go, grow, and glow. Amen? Hallelujah! Kagaya po ng isang kahoy, pag tinanim mo po yan, di po ba lumalaki at lumalaki? Amen? Ganon din po tayo, yung ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay patuloy na mag-grow. Amen? 2 Peter 3:18, but grow in the grace of and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen? And fourth letter is honor. H, honor God in our thoughts, words, and action. In 1 Corinthians 10:13, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Amen? Acknowledge always that apart from the Lord, we can do nothing. Amen? Wala po tayong magagawa. Ako po, hindi po ako makakatayo dito sa harapan ninyo kung wala po ang Panginoon, kung wala po ang presensya ng Diyos. And last letter, T, testify. Testify the goodness and miracles of the Lord. In Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, nor will there be one after me. So always testify the goodness of God. Ano yung ginawa ng Panginoon sa'yo? Testify mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa community nyo, para sila po ay talagang ma-encourage at makilala din nila ang Panginoon na ang Diyos ay buhay na gumagalaw sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! So, in our testimony, mga kapatid, kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, kapag tayo po ina-acknowledge natin ang Diyos sa ating mga buhay, alam niyo po yung demonyo, wala na yan, natatakot na yan. Apak-apakan natin yung gawa ng demonyo. Amen? Ano po ba yung mga demonyo na yan? Demonyo ng sakit karamdaman. Minsan yung sakit galing sa demonyo yan. Amen? Kailangan mong ipaglaban yung authority mo na ikaw ay anak ng Diyos and you have the power to declare that you are healed and well. Amen! Hallelujah! Demonyo ng kahirapan. Minsan paulit-ulit na lang yung kahirapan ng pamilya mo mula sa ninuno mo hanggang ngayon. Yung kahirapan na yan, kailangan ng ma-stop. Amen? Kasi ang ating Ama, napakayaman mga kapatid. God will always provide. Amen? Yung demonyo na walang kapayapaan, ang dami mong iniisip. Aglalaok, agkakanat, dagiti panpanunutunod at duma. Aglalo na, you are parents, you are a mother, you are a father, even dagiti estudyante. Ang dami pong nagpapakamatay na mga estudyante, mga kabataan, yung mga research nila, na kapag hindi na nila naipasa or nagawa, nandun na po yung demon spirit of depression, demon spirit of anxiety. Kaya kailangan tayong mga kabataan, mga bata pa tayo, maliliit, kailangan makakilala na po tayo sa Panginoon. Kailangan makarinig na po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So when we have Jesus, the light of this world, Satan is always defeated. Amen. And Satan is always under our feet. Amen. Hallelujah. So acknowledge Jesus that He gives life and He's the light of the world. Amen. Follow Jesus and living like Him. In John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Hallelujah! So, paano po makakakilos ang Diyos sa ating buhay? Sabi ng Panginoon, siya yung ilaw, at sino man ang sumunod
ay talagang wala ng kadiliman, pero may kaliwanagan. So napakasimple lamang po kung papaano makakakilos ang Diyos sa ating buhay. At papaano natin maranasan yung tunay na buhay na may liwanag. Amen? Napakasimple mga kapatid. Accept Jesus as your Lord and Savior. In Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Amen. Tayo po ay mag-renew ng ating pananampalataya sa Panginoon, magpalakas. Amen. Sino man po dito mga kapatid ang gustong tumanggap sa Panginoon, ito po ay libre mga kapatid. Kapag nahihirapan ka